Sri Damodar Astakam. Ang Damodar Puja Festival ay ang pag-aalay ng gilamp kay Lord Krishna na nagtatagal ng isang buwan. Ang Damodar month ay kadalasang nagaganap pagka Oktubre at Nobyembre. Kilala din ito bilang Kartika month na sinusunod sa Vaishnava calendar. Pakinggan natin ang mga pagpupuri sa gilamp pagka buwan ng Kartika. Ang mga pagpupuring ito ay nakalugod-lugod para kay Lord Krishna. Sinasabi sa scripture na ito ang pinakamaganda sa mga buwan dahil ang Damodar buwan ay nagpupuri sa mga paglilibang ni Krishna nang siya ay tinali ni Mother Yasoda. Merong isang kanta na orihinal na binigkas ni Satyavrata Muni sa kanyang pakikipag-usap kay Narada Muni at Saunaka Rishi. At ang kantang ito ay pinamagatang Damodarastakam. Narito ang ibang translasyon. Nang makita ni Krishna ang pamalong istik ng kanyang ina, siya ay nagsimulang umiyak at pinapahiran ang kanyang mga mata ng kanyang dalawang maliliit na kamay. Ang kanyang mga mata ay punong-puno ng takot. Ang kanyang kwintas na perlas sa kanyang mga leeg na mayroong markang 3 linya ng conch shell ay nanginginig dahilan sa mabilis niyang paghingal gawa ng kanyang pag-iyak. Ang Supreme Lord na Sri Krishna, Sri Damodar, na ang kanyang mga tiyan ay napapalibutan ng lubid. Pero ang kanyang ina ay punong-puno ng pagmamahal. Inaalay ko ang mapagkumbabang paggalang sa kanya. O Lord, ang iyong malalotos na mukha na napapalibutan ng iyong malalambot na buhok ay laging paulit-ulit na hinahalikan ni Mother Yasoda. At ang iyong mga labi ay mapupula na katulad ng prutas ng bimba. Sana po ang larawang ito ng iyong malalotos na muka ay laging mapunta sa aking mga puso. Libo-libong mga benediksyon ay walang halaga para sa akin. O Lord Damodar,
Unang-una, ako ay nagbibigay sa iyo ng obeisances at sa mga panalig na nagbuklod sa iyong mga tiyan. At ako ay nagbibigay din ng paggalang sa iyong tiyan, kung saan ang lahat-lahat ng mga universes ay nakatira dito. Ako ay naninikluhod sa iyo ng may pagkukumbaba. Dahil ang iyong pinakamamahal na si Srimati Radharani ay nag-display ng unlimited na mga paglilibang kasama ka. Ang paglilibang ng Damodar ay nagsimula noong pang matagal na panahon na. Dalawang pinakasikat na demigods, si Nalakubara at Manigriba, ay mga anak ng ingat yaman na mga demigods na si Kubera. Si Kubera ay dakilang devotee ni Lord Shiva. At dahil sa awa ni Lord Shiva, si Kubera ay nagkaroon ng maraming kayamanang material na halos ay wala ng limit. Dahil sila ay mga anak ng mayaman, ang dalawang anak na ito ay naging addicted sa alak at mga babae. Minsan, itong dalawang demigod na to nagnanais na mag-enjoy ay pumasok sa garden ni Lord Shiva sa probinsya ng Kailasa, malapit sa Mandakiri, Ganges. At sila ay uminom at nakinig sa matatamis na mga kanta ng mga magagandang babae na sinamahan sila doon sa hardin ng mababangong mga bulaklak nang sila ay lasing na. Ay nagpunta sila upang maligo sa Ganges na punong-puno ng lotus flower. At sila ay siyang-siya nakasama ang mga batang babae. Katulad ng ang elepanting lalaki ay nasisiyahan. Nakapiling ang babaeng elepante sa tubigan. Nang sila ay siyang-siya sa tubig, si Narada Muni, ang isang sage, ay dumating at naglalakad. Naiintindihan niya na itong dalawa ay ang demigod na si Nalakubara at Manigriba, na lasing at hindi man lang siya napansin na dumarating. Samantalang ang mga babae ay hindi namang lasing na katulad ng mga demigods na ito. At agad-agad sila ay nahiya dahil sila ay nakahubad sa harapan ni Narada Muni. Kanya ikinubli nila ng dali-dali ang kanilang sarili. Ang dalawang demigod
na anak ni Kubera ay lasing na hindi nila pinahalagahan ang presensya ng sage na si Narada at hindi nila ikinubli ang kanilang nakahubad na katawan. Dahilan sa napakaawa ng sage na si Narada sa kanila, ay gusto nitong itigil ang maling enjoyment at kalasingan at ang pakikipaghalubilo sa mga babae ng dalawang anak ni Kubera. Kanya binigyan sila ng parusa ni Lord ni Narada Muni. Pinag-isipang mabuti ni Narada Muni kung ano ang parusang dapat na ibigay sa kanila at napagpasiyahan na sila ay magiging puno na hindi man lamang makakagalaw. Dahil ang puno ay punong-puno ng ignorance at hindi na ito makakapanakit. Iginawad ni Narada Muni na manatili sila ng 100 taon sa oras ng mga demigods sa hugis ng mga puno. At pagkatapos noon ay magiging mapalad naman ang dalawang ito na makikita ng harap-harapan ang personality of Godhead na si Krishna na may habag na walang katumbas. Haribo.